Mahigit isang linggo matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda, ramdam na ang unti-unting pagbangon sa mga sinalantang lugar sa Visayas. Nagbukas na ang ilang tindahan, butika at gasolinahan. Gayunman, patuloy pa ring lumulobo ang bilang na manasawi sa pananalasa ng bagyo. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, halos 4,000 na ang bilang ng mga namatay. Live mula sa Tacloban City sa Leyte, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, mahigit isang linggo na nga matapos ang trahedya dito sa Tacloban pero hirap pa rin gumising sa tila bangungot ang mga naapektuhan ni Yolanda. Gayunpaman kahit mabagal, pinipilit ng mga taga rito ang bumangon sa tulong na rin ng mga taong dagsa ang paghatid ng tulong sa kanila. Larawan ng katatagan at determinasyon ng mga dumalo ng kauna-unahang flag raising ceremony sa Tacloban City Hall matapos manalasa ng bagyong Yolanda. Ang ilan hindi napigilang maging emosyonal sa sinapit ng kanilang syudad. Simple man ang seremonya, mahalagang simbolo raw ito ng unti-unting pagbangon ng mga taga-Tacloban. Bagay na tinututukan daw ni Mayor Alfred Romualdez, imbis na sagutin ang mga isyu tungkol sa politika. It's a reality. We have to face it and we have to do something about it. Instead of speculating, analyzing, tama na yun. Kung anong nakikita natin, yun ang ayusin natin. Matagal pa kung tutuusin bago tuloy ang bumalik ang sigla sa lungsod. Pero ngayon pa lang, unti-unti nang nagkakabuhay ang komersyo sa Tacloban. Ang ilang negosyo, gaya nitong tindahan ng lechon, noong Lunes pa bukas. Dinagsa naman ng mga residente ang mga gasolinahan na nagbukas din ngayong araw. Bukas na rin ang ilang butika. Asahan na rin daw ang pagbubukas ng ilang bangko ngayong linggo, kasabay ng mga ipapadalang mobile ATM. Pero hanggang ngayon, sarado pa rin ang mga korte, mall at ilang kainan. Karamihan sa mga gusali, wala pa rin kuryente. I'm urging also the other agencies. I'm asking the central bank to ask the banks to open. I'm asking now even the Supreme Court to please step up efforts to make the regional trial courts, the municipal courts functional. Hindi lang kami ang nandito, hindi lang local government ang nandito. Maraming ahensya dito, maraming branches of government that have to also pick up the pieces and start moving. Mahigit isang linggo nang lumipas mula nang humagupit ang bagyong Yolanda. Pero ang kakulangan sa pagkain at tirahan, problema pa rin. Sa hirap ng kanilang kalagayan, ang karamihan nagpasya na lang na umalis sa probinsya para muling makapagsimula. Para naman mapabilis ang paghahatid ng relief goods, ipinadala ng US Navy ang kanilang nuclear-powered supercarrier na USS George Washington at 7 iba pang barko. Nandito tayo ngayon sa deck ng USS George Washington, ang flagship ng George Washington Carrier Strike Group. Ito ngayon yung nagsisilbing staging point ng mga helicopter na nagsasagawa ng mga aircraft na ng mga relief goods dito sa Samar at sa Leyte. Mula noong World War II ay ngayon pala nagkaroon ng ganito kalaking presensya ng mga tropang Amerikano sa bahaging ito ng Leyte. At ito ay para tulungan ang ating mga kababayang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Buong araw walang tigil ang paglipad ng mga helicopter na mas malaki raw ang kapasidad kung ikukumpara sa Huey helicopters ng Philippine Air Force. Overwork po ba yung mga limited choppers natin? You can say that, but they are still working, they are still double timing. You know, when pagkakailangan mo talaga nandiyan talaga hindi hinto yung mga Air Force natin. Medyo na-relieve ng konti because of the help that we have been receiving, particularly from the US Navy. As of last night, we moved about 180,000 tons of food, about 400,000 liters of water, about 10,000 tons of dry goods like tents, and about 500 plus personnel have been dislocated personnel have been moved. Maliban sa relief goods, nagpapadala rin sila ng tubig sa mga apektadong lugar gaya ng Giwan Eastern Samar. Pero karamihan sa mga relief goods kinukuha nila sa Tacloban Airport kung saan nakilala namin ang ilang sailors ng US Navy na may dugong Pilipino. Buti nga, nagsiservice ako dito kasi taga rito rin ako sa Pinas Kahit na nasa Navy ako, syempre tutulungan ko pa rin yung mga kababayan ko. Dumating naman sa Cebu ang warship ng Britanya na HMS Daring. Bukod sa bitbit nitong emergency supplies, inatasan itong dalhin ang mga medical team at disaster experts sa mga apektadong lugar. Ngayong hapon lang, Jessica, ay dumaong naman dito sa port ng Tacloban. Itong barkong pandigma ng bansang Brunei na inyong makikita dito sa aking likuran. Dala nito ang tonelada ng relief goods na kanina pa hinahakot ng mga truck ng AFP. Jessica? Rafi, correct me if I'm wrong, pero parang ngayon lang
tayo nakakita ng ganitong karaming puwersang militar na ipinadala ng iba't ibang bansa para tayo tulungan sa kalamidad na ito. Nagkasabay, may aircraft carrier, meron yung pinakamalaking eroplano, may kakaibang klase pa na ng mga helicopter at mga eroplano na ngayon lang natin nakita. Tama ba? Yes, Jessica, ngayon lang din tayo nakakita ng mga ganitong klaseng tulong, lalo na sa militar ng iba't ibang bansa. Siguro ito na rin yung tugon nila dun sa mga nagsasabi ng mga disaster experts sa mga international organizations na ito na yung isa sa pinakamalalang disaster na kanilang nirespondihan. So ito yung kanilang naging responde, Jessica. Okay, at let me just say, nakakatuwa no, na talagang nakita natin todo talaga yung tulong na binibigay nila sa atin. Yes, Jessica, at katunayan, yung ilang mga emergency workers na nagtungo rito ay mga first time na nagtungo rito at talaga na-overwhelmed daw sila. Pero nung pagdating nila dito at nakita nila yung tatag naman ng mga Pilipino, ay na-encourage pa sila na ipagpatuloy yung kanilang pagtulong. Yung mga nakausap natin ay yung mga galing ng Israel at Turkey. Ito yung mga emergency workers na hindi raw aalis hanggat hindi nagiging maayos yung kalagayan dito sa kanilang mga tinutulungan, Jessica. Okay, in the meantime, no, sa mga kalsada ng Tacloban, naalis na ba yung mga bangkay na nandun lang sa tabi ng mahigit 1 linggo na nung nandyan kami o mag-iisang linggo na nandyan lang sa kalsada at hindi pa na ipapalibing ng maayos? Rafi? Yes, Jessica, lahat ng mga bangkay na nakikita dati dito sa may main road nitong Tacloban City ay nailagay na sa mass grave. Ito ay dalawang mass grave. Although magkadikit lang ito yung mga identified at unidentified. Pero marami pa rin mga bangkay, Jessica, na nandoon sa mga looban nitong syudad na hindi pa nakukuha. Pero ito yung talagang natabunan ng makapal na debris. At pagkatapos itong mga main roads ay susunod naman daw lilinisin yung mga side street. At sigurado daw, marami pa silang makukuha mga bangkay dito, Jessica. Okay, kasi nabanggit ko lang yan dahil I hope yung government, no, national o local man, I hope they realize may psychological effect kasi yung nakikita ng tao kahit nakaligtas sila, nakikita lang ng tao yung mga patay na nandyan, lalo na yung iba sa kanila ay mga kamag-anak nila. Yes, Jessica, may nakausap nga tayong isang pamilya. Halos karamihan nun ay mga bata. Tinanong natin kung meron silang takot dun sa bangkay na nakikita nila sa kanilang harapan. Ang kanilang sagot, hindi. Pero nung nakausap natin, yung mga medical workers, ang sinasabi nila ay part na yan ng trauma. Akala nila walang epekto. Pero in the long term, ay magkakaroon at lalabas yan yung kanilang takot. So, bukod sa mga medical workers, ay maroon ding mga psychologists na nandito ngayon sa Tacloban at sa iba pang bahagi nitong Central Visayas na naapektuhan. At yung kanilang magiging trabaho ay kausapin itong mga taong naapektuhan, lalo na yung mga bata, para naman hindi talaga sila kumbaga maapektuhan in the long term dun sa kanilang mga nakitang dito sa trahedyang ito, Okay, Jessica. kasi lahat tayo binabanggit natin, pagbangon, tumindog, pero habang yung mga bangkay ay nandyan lang sa tabi at habang kulang ang relief goods, ano bang obserbasyon nyo today, yesterday, dahil dumating dyan ang Pangulo, bumilis ba, nabawasan ba yung mga nagrereklamo na hanggang after 1 week wala pa silang natatanggap na relief goods from the government? Kaninang umaga, Jessica, may nakausap tayong isang grupo ng mga brother Muslims. Malapit ito sa ating tinitirahang hotel ngayon na nagbukas na kahapon. At sinabi nila ay wala silang natanggap na relief goods mula sa pamahalaan, mapalokal man o national. Pero nakatanggap naman daw sila ng relief supplies mula naman sa Turkey, Indonesia at Malaysia. So kahit papaano nakatanggap na sila ng tulong, hindi man galing sa ating gobyerno. Doon naman sa Giwan, Eastern Samar, kung saan tayo nanggaling kanina, Jessica, yung ating nakuhang feedback doon ay may mga nagsasabi na busog na raw sila mula sa mga relief supplies. Unang-una kasi sila yung pinakamalapit doon sa USS George Washington na nagbibigay ng mga relief goods dito sa may Eastern Samar area. Yun yung feedback na ating nakita. Pero sa mga lugar na medyo mahirap talagang puntahan, na china-chopper in yung mga relief goods,
Yung kanilang tanong ngayon ay paano masustain yung pag-chopper in itong mga relief goods kapag umalis na yung puwersa ng mga Amerikano na may dala ng mga helicopter. So kailangan talagang pabilisin pa yung pag-clear ng mga kalsada para naman maging sustainable na yung paghatid sa kanilang mga tulong, Okay, Jessica. kung ang Giwan maayos-ayos na, abay nakapagtataka naman, Tacloban ito, bagsakan din ng relief goods. Bakit hindi bumilis ba sa tansya mo, Rafi, as of today or yesterday, yung pamamahagi ng relief goods dyan sa Tacloban? Sa ating pagtayo naman, Jessica, ay medyo bumilis dito sa Tacloban City mismo dahil kahit papaano ay may mga barangay officers na. Kasi, Jessica, may nagsabi sa atin, particular itong Vice Mayor ng Tacloban na nabanggit na marami sa mga local officials dito, kahit yung mga opisyal ng barangay ay umalis dito sa Tacloban pagkatapos itong trahedya at ngayon pa lamang bumabalik. So ngayon pa lang talaga nasiset up yung sinasabi ng national government na protocol na itong mga LGUs at yung mga lokal na opisyal yung mag-aasikaso dun sa kanilang mga tao. So ngayon pa lang talaga nagkakaroon ng sistema at least dun sa barangay level. So nakita naman natin, Jessica, na meron ng improvement at least dito sa may Tacloban City, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Leyte, Rafi Tima.